Magandang araw, narito ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Nararapat lamang daw na kusang harapin ng mga opisyal ng Chinese Embassy ang pagsisiyasat ng National Defense Committee sa umano'y wiretapping ng isa umanong pakikipag-usap sa isang opisyal ng militar ng Pilipinas, ayon yan kay Senador Francis Tolentino. Ginawa ng mambabatas sa pahayag pagkatapos niyang iminungkahi ang Senate Resolution 1023 na nananawagan sa panel ng Senado na maglunsad ng investigasyon sa claim ng China na sinabi nitong sinusuportahan ng matibay na ebidensya ng isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng panig ng isang Chinese at ng Armed Forces na opisyal ng Philippine Western Command o WESCOM tungkol sa tinaguriang New Model Agreement sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tolentino na nangako si Senator Jinggoy Estrada na ilunsad ang investigasyon at iminumungkahi niyang imbitahan ng Department of National Defense and National Intelligence Coordinating Agency, Department of Foreign Affairs at ang Chinese Embassy kung sila ay kusang dadalo. Nilinaw din ni Tolentino na ang investigasyon na kanyang hinahanap ay walang layuning patunayan kung umiiral o hindi ang sinasabing kasunduan sa bagong modelo. Sakaling matuklasan naman ng investigasyon na mayroon ngang insidente ng wiretapping, sinabi rin ni Tolentino na maaaring igiit ng Pilipinas ang pagpapatupad ng wiretapping law at idinagdag na maaari itong ituring na espionage. Ang insidente ay maaari ring humantong sa deklarasyon ng persona non grata o pagbabawas sa mga tauhan ng Chinese Embassy sa Pilipinas, babala pa ni Tolentino. Magpapatuloy umano sa pagbiyaya ang ilang mga jeepney drivers sa gitna ng crackdown na inaasahan simula May 16 laban sa Consolidated sa mga kooperatiba sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUMVP. Ayon sa ilang mga drivers, susubukan ng mga unconsolidated jeepney units ang kanilang kapalaran na makaiwas sa mga otoridad at pagbabiyahe pa rin sa kalsada upang kumita para lamang sa kanilang mga pamilya. Batay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na ang mga jeepney unit na nag-consolidate matapos ang April 30 na deadline ay ituturing na koloro. Nagbabala naman ng LTFRB na ang mga unconsolidated jeepney drivers na makikitang bumabiyahe pa rin sa mga ruta simula May 16 ay papatawan ng multang 10,000 piso habang ang kanilang mga unit ay pagmumultahin ng 50,000 piso at i-impound ng 30 araw. Sinabi ng ahensya na lahat ng PUV driver ay kinakailangan magpakita sa kanilang windshield ng kanilang mga dokumento bilang patunay na pagsama-sama. Ngunit sinabi ng Transport Group na manibela na ilang mga unconsolidated jeepney drivers ang hindi pa nakakatanggap ng show cause order. Samantala, dapat daw na mag-ingat ang mga lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay sa buong bansa sa pakikitungo sa mga taong nagsasabing makakatulong sila sa pagpapalago ng pondo para sa kanilang mga proyekto. Sinabi ni Abalos na muli siyang nakatanggap ng mga ulat tungkol sa individual na nagpapanggap bilang mga ahente ng DILG at Department of Budget and Management o DBM na sinasabing mapapadali nila ang pag-aproba at pagpapalabas ng pondo na inilaan para sa mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan. Nanindigan siya na ang DILG ay mahigpit na sumusunod sa mga pamamaraan at alituntunin sa pagpapalabas ng LGSF at anumang transaksyon at pakikipag-ugnayan na hindi sumusunod sa mga patakarang ito ay hindi kukonsintihin. Pinapaalalahanan din ni Abalos sa mga local government units o LGUs na mag-ingat sa paghawak ng email correspondence, partikular na sa Digital Request Submission for Local Government Support Funds o DRSL sa DBM App Portal. Manila Development Authority o MMDA mga traffic enforcer sa ilalim ng 10 local government units o LGUs sa National Capital Region na mag-issue ng violation ticket sa ilalim ng single ticketing system.
Tinukoy ang mga enforcer mula sa lungsod ng Malabon, Mandaluyong, Valenzuela, San Juan, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig at Quezon. Gayon din sa munisipalidad ng Pateros ayon sa MMDA. Ang deputization ng LGU traffic enforcers ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema kamakailan na umaayon sa jurisdiksyon ng mga MMDA na i-regulate ang trapiko sa Metro Manila, ngunit ipinagbabawal ang mga LGU na mag-issue ng sarili nilang traffic violation ticket sa pamamagitan ng STS. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Marikina na ang mga magsisipagtapos na mag-aaral sa elementarya at high school sa mga pampublikong paaralan sa Marikina City ay wala nang babayaran para sa kanilang pagtatapos. Ayon sa Facebook post ng Marikina City Public Information Office, lahat ng gastusin sa graduation ay ahahawakan ng lokal na pamahalaan. Inilahad din sa naturang post na si Marikina Mayor Marcelino Marci Chodoro ay mag-i-sponsor ng libreng toga rental at libreng graduation photos para sa lahat ng graduating students. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari nyo rin na mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho para sa mabilis at tamang pagbabalita. Ito ang EuroTV Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.